rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawang paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. Hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo. Ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasan niya ang luha, ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pamamagitan po, mga kapatid, ng ating ebanghelyo ngayon, nakita po natin kung paano nagkaroon ng tinatawag nating breach of protocol sa pagitan po ng ating Panginoong Yesus at nang nag-imbita sa Kanya na isang Pariseyo upang maghapunan. Mapapansin po ninyo na yung pong nag-imbita sa Kanyang Pariseyo ay tahasang hindi iginawad
yung tinatawag nating courtesies of good manner and right conduct. Ano po yung mga halimbawang yon? Una po, wala pong tubig na ibinigay sa ating Panginoong Hesus upang siya'y makapaghugas ng paa. Wala. Pangalawa po, wala din pong tinatawag nating kiss of welcome. At pangatlo, wala din pong langis na ibinigay upang ipahid doon po sa paa ng bisita, paa ng ating Panginoong Hesus. Ito po kasi ay bahagi ng tradisyon, ng kultura, nung panahon ng ating Panginoong Hesus sa mga bisitang pumupunta sa kanilang mga tahanan. Pero wala pong ganon na naganap. Pero kung titignan po natin, parang binaliwala lamang ito ng ating Panginoong Hesus, sapagkat naghihintay siya kung paano siya makapagtuturo. Ibig sabihin, naghihintay ang ating Panginoong Hesus ng pagkakataon, isang pagkakataon upang itama niya itong Pariseyo. Humanap siya ng isang pagkakataon upang wag mabaliwala yung kanyang pagkakataon na maghubog, na magturo, pagkakataon upang itama ang mga bagay-bagay. Alam po ninyo, napakaganda sapagkat tayong mga Pilipino, tayo po kuminsan, lagi nating sinasabi, hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang. Huwag mo na lang pansinin. Pero alam po ninyo, kung may pagkakataon tayong itama at ituro, hindi na po mag-uulit-ulit. Kaya kuminsan nga po, dahil hindi natin itinuturo, hindi natin itinatama, nauulit-ulit. At ang ending, tayo tuloy nagagalit. Kasi sinasabi natin, ang tagal-tagal mo nang ginagawa yan. Ang tanong naman sa iyo, hindi mo naman itinatama, hindi mo naman siya tinuturuan, hindi mo naman siya hinuhubog. Kaya po ito yung isang magandang pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Ginawa po niya yung pagdating ng babaeng makasalanan bilang pagkakataon upang makapagturo. Alam po ninyo ngayon ay catechetical month, buwan po ng mga katikista. Kaya napakagaling na katikista ang ating Panginoong Hesus, napakagaling na teacher. Kasi po yung visual aid niya, nahandun mismo sa harapan ng mga tao. At yung babaeng makasalanan ang ginamit niyang visual aid upang maging oportunidad na turuan ang Pariseyo. Hindi lamang po ang Pariseyo, kundi tayong lahat ngayon ng aral na gustong matutunan natin ng ating Panginoon. Una po, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Sabi po, paano ba tayo nagbe-behave sa harap ng ating Panginoon? Paano tayo kumikilos? Paano po ba tayo nagbe-behave in front of the Lord? Paano po ba tayo nagdadasal? Tingnan nga po ninyo, isipin nga po ninyo, kapag ba ikaw ay magsisimulang magdasal, Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, yung anak ko. Panginoon, wala akong pambayad ng kuryente. Ganun ka ba kagad magdasal? Simulang-simula pa lang, petition kagad. O sa simula, nagpupuri ka muna sapagkat ikaw ay ligtas, nagpapasalamat ka sa buhay. Yung proseso ng pagpapasalamat, yung proseso ng pagpupuri, na dapat ay ibinibigay natin sa ating Panginoong Hesus. Paano ka ba nagdadasal?
Tingnan mo nga kung paano ka nagsisimulang magdasal. Bato-bato sa langit ang tamaan, bukol. Kasi kung minsan, instinct na po yun sa karamihan. Pagkatapos ng sign of the cross, Lord, Lord. Inaanyayahan tayo, first, Lord, salamat. Salamat sa buong araw. Salamat sa buhay. Salamat sa pamilya. Tingnan natin yung mga bagay nating dapat ipagpasalamat at ikapagpuri. Amen? Pangalawa, tingnan din natin kung paano tayo nagbe-behave sa church. Before the pandemic, paano ka ba naghahanda pag ikaw ay magsisimba? Naghahanda ka ba bago magsimba? Yung pananamit mo, ang iyong presence, yung iyong isip, yung buong puso, naghahanda ka ba? Ngayon po, online. Meron tayong protocol kapag nagsisimba via online. Hindi po ba sinasabi, sana naman po meron kayong tabi ng inyong cellphone o camera o TV, sana po meron man lang kandila o meron man lang krus. Tapos magbibihis din tayo. Mag-aayos din po tayo pag nagsisimba tayo miski online. Baka mamaya nagmamas ka online nang nakahiga. Exempted ang mga may sakit. Exempted. Baka mamaya nagsisimba ka, may popcorn ka pang hawak. Sa harap pa ng pagkain, nagsisimba ka ng nagluluto. Importante po talaga, preparation, full attention. Kasi kung minsan nagmimisa tayo, nasusunog na yung niluluto mo, aalis ka na naman, tapos babalik ka na naman. Nagmimisa ka, may tatawag, tatawagin, babalik ka na naman. Paano ka nagbe-behave when you attend the Holy Mass? Mga kapatid, pangalawa po, magandang tignan natin ng ating Panginoong Hesus, ipinapakita niya yung pong makasalanang babae bilang halimbawa ng ating pagkilos sa harapan ng ating Panginoon. Yung pong paghuhugas ng paa sa pamamagitan ng luha at pagpuna sa pamamagitan ng kanyang buhok. Ito po ay nagpapahayag ng kanyang buong puso. Very sincere. Buong pusong pagbabagong buhay. Paghingi ng tawad. Yung pong paghalik ng babae sa paan ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita ng buong pusong pagtanggap niya kay Hesus sa kanyang buhay. Yung pong paglalagay ng langis sa paanan ng Panginoon ay nagpapahayag po ng kanyang malalim na pagkilala kay Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, totoo po, ang babaeng ito'y makasalanan. Pero tandaan po ninyo kung gaano karaming kasalanan ang ipinatawad sa kanya, ay ganun din, sobra-sobrang pag-ibig ang ipinagkaloob sa babaeng ito. Mga kapatid, yung pong pag-ibig ng babae ay nag-uumapaw sapagkat alam niya sa kanyang puso na siya ay makasalanan. At sa kabila nun, siya po ay pinatawad at minahal. Mga kapatid, napakaganda sa gabing ito, bago ko tapusin ang aking homily, nakita natin umiiyak yung babae. Umiiyak siya. May naaalala ba kayo sa Lazaret? Yung pong nakita ng dalawang bata
sa tuktok ng bundok ay umiiyak. Isang babaeng umiiyak, hindi po balang iyak, kundi humahagulgol. Umiiyak at humahagulgol sapagkat ang mga tao, una, hindi na daw nagsisimba. Pangalawa, ginagamit ang pangalan ng Diyos sa panunumpa. Kung titignan po natin, ang mensahe po ng pag-iyak ng ating mahal na ina ay isang mensahe na nagbibigay paalala sa atin, paalala at babala. Pinapaalalahanan tayo kung ano ang inaasahan sa atin bilang nilikha ng Diyos. At bilang ina, ninanais niyang magbalik tayo sa ating Ama. Bilang ina, ayaw niyang masaktan tayo sa bandang huli. Bilang ina, ninanais niyang maligtas tayo at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maging huwaran nawa natin ang babaeng ito sa Ebanghelyo. Una, ipahayag natin ang ating paghingi ng tawad sa pamamagitan ng luha, sincerity. Pangalawa, ipahayag natin ang ating pagtanggap kay Jesus sa ating buhay. Yung ginawa po ng babae, pinunasan niya ng kanyang buhok ang paa ng ating Panginoong Jesus. At ang pangatlo, tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, bilang ating Panginoon. Ito po yung anointing. At sa bandang huli, tulad po ng ating inang si Maria sa Nazaret, inaanyayahan tayong lahat. Inaanyayahan tayong lahat na balikan yung basic. Na balikan yung pong ating dahilan ng pagiging tao. Una, kilalanin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang Diyos. At pangatlo, paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Napakaganda po ng mensahe ng Our Lady of Nazaret. Walang masyadong salita. Isang beses lang nangyari. Pero tumatagos sa ating puso sapagkat nakita natin doon ang inang lumuluha, tumatangis, humahagulgol dahil sa pag-ibig niya sa atin. Muli, kilalanin mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. At paglingkuran mo ang Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amen? Amen? Amen.